Kaya tuloy pa rin ang plano ko. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maliligtas ni Doc si Moira. Makakaligtas din kaya sina Annalyn? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Matagumpay na nakaligtas sina Lynette bago pa man sumabog ang bomba. Samantalang, naabutan ni Carlos si Moira at inilagay siya ni Carlos sa isang container. Galit na galit si Carlos dahil sa kasamaan ni Moira. At ang buong akala ni Carlos ay kasama na si Moirang sumabog sa yate. Samantalang, nakarating ng port si Lynette. Stress na stress si Lynette dahil sa sinabi ni Moira. Pero malakas ang kutob ni Giselle na buhay pa ang mga anak nila at ginagamit lang ni Moira ang kasinungalingan na patay na sina Annalyn para takutin sila. Samantalang, nagpaalam si Lynette na tatawagan niya si RJ para ibalita ang nangyari sa kanila. Nagulat si Lynette paglabas niya. Kinuha siya ni Carlos at tinakpan ang bibig niya. Binalita ni Carlos na patay na si Moira at kasama si Moira sa pagsabog ng yate dahil inilagay niya daw si Moira sa isang container at hindi na makakaligtas si Moira. Samantalang, nagalit naman si Harry kay Carlos dahil ayaw pang sumuko ni Carlos sa mga pulis. Samantalang, nakita ni Lynette si Moira sa malayong lugar. Kaya para ma-sure nga ni Lynette na si Moira ngayon ay hinabol niya ito. Inutusan niya si Harry na tumawag ng pulis at siya naman ang hahabol kay Moira. Naabutan niya ang nakamaskara ng mukha ni Moira. Nagsumbong ang tauhan ni Moira dito kay Moira. Sinumbong niyang buhay na buhay pa si Lynette at hindi sila nasama sa pagsabog ng yate. Kaya naman galit na galit si Moira at gustong-gusto niyang paghiganti at ituloy ulit ang mga susunod nilang mga plano. Nakatakas ang tauhan ni Moira. Umalis agad ito dahil pinasilip lang ni Moira sa tauhan niya kung buhay pa ba itong si Lynette. Nang makumpirmang buhay pa si Lynette, agad na siyang umalis. Hindi ito naabutan ng mga pulis dahil nakapagtago na nga ito. Napaisip si Lynette sa sinabi ni Carlos. Napatay na si Moira at kasama si Moira sa pagsabog ng yate. Dahil kung patay na daw si Moira, ay sino ang babaeng nakita niyang nakatitig sa kanya at tumakbo palayo. Dumating sina Giselle at iba pa nilang kasama. Inaya na nila si Lynette na pumasok sa loob para doon na lang mag-abang ng update tungkol kay Annalyn. Samantalang, galit na galit si Annalyn kay Justin dahil nalaman nila na sumabog na ang yate na sinakyan nila, na malaki ang posibilidad na kasama sila Lynette na sumabog sa yate. Kaya naman sising-sisi si Annalyn na nakilala niya itong si Justin dahil kung hindi kay Justin ay hindi mangyayari sa kanila. Nagalit si Annalyn dahil kung hindi dahil kay Justin ay hindi sana magtatagumpay si Moira sa mga plano niya. Lumayo naman si Annalyn kay Justin sa sobrang inis niya. Pero sinundan pa din siya ni Justin at hindi siya iniwan. Sinundan siya ni Justin kung saan siya magpunta. Samantalang, nakarating sila Moira sa isang isla. Pagod na pagod si Doc sa pagsabuan. Napadpad sila sa isang isla kung saan nandun din sila Annalyn. Natuwa si Moira sa pagligtas ni Doc sa kanya. Dahil ang aakalain daw ng lahat ay kasama na siya sa pagsabog ng yate. Kahit ang totoo naman ay buhay na buhay siya at gagawa pa din siya ng paraan para makaganti sa tanyag. Ang aakalain nga ng lahat ay patay na si Moira dahil hindi nga makikita ang katawan niya at baka nasunog na nga daw itong si Moira kasama ng yate. Samantalang, nabigla si Annalyn sa nakita niya. Nakita niya si Moira at si Doc na nag-uusap.
Kaya pinilit ni Annalyn na magtago para hindi siya makita nito. Sakto naman na nakita din ni Justin si Moira at agad niyang tinakpan ang bibig ni Annalyn para hindi ito marinig. Dahan-dahan silang lumayo palayo kila Moira. Pinuntahan nila ang bangkero at nagmamadali silang umalis. Ngunit wala pa ang mga Coast Guard na magre-rescue sa kanila. Nagulat ang mga bangkero kung bakit humahangos at takot na takot sila Annalyn. Sinabi nila Annalyn na kailangan na natin umalis ngayon. Dahil kung hindi tayo aalis, ay papatayin nila tayong lahat. Sa hindi nga inaasahan, ay nasundan sila ni Dax. Kaya naman tinutukan sila ni Dax ng baril. Pumagit na ang bangkero at pinatakas sila Annalyn. Tumakbo palayo sila Annalyn. Hinarang naman ng mga bangkero si Dax. Napuruhan ni Dax ang bangkero, kaya naman napatumba na lang ang bangkero. Hinabol ni Dax sila Annalyn. Samantalang ang bangkero naman ay tumawag sa kaibigan nilang Coast Guard para ibalita na may gustong pumatay sa dalawang bata na sina Annalyn. Nasabi ng bangkero ang pangalan ni Moira. Kaya naman narinig nila Lynette ang pag-update sa buhay na buhay pa nga itong si Moira. At natakot sila sa kalagayan ni na Annalyn at nitong si Justin. Dahil hindi pa nga namamatay itong si Moira, gaya nga ng sinabi nitong si Carlos. Kaya naman pinilit nila ang mga Coast Guard na gawin ang lahat para mailigtas si na Annalyn dahil halang nga ang bitukan nitong si Moira. Samantalang, sa gitna ng gubat, nakatakbo sila Annalyn. Hindi inaasahan na nadapa itong si Justin at nasugatan. Kaya binalikan pa siya ni Annalyn para itayo. Pero huli na nga ang lahat. Naabutan sila ni Dax at sinabunutan ni Dax si Annalyn. Tinulak ni Dax si Annalyn ng malakas. Samantalang si Justin ay takot na katakot na maaaring kahinatnan nila. Sumigaw si Justin na siya na lang ang kunin nitong si Dax. Dahil wala naman daw kasalanan itong si Annalyn sa kanila. Sinubukan nilang magmakaawa kay Dax. Pero matigas ang puso ni Dax. At hindi sila pinakinggan. Dinala sila kay Moira. At tuwang-tuwa naman si Moira na napadpad sila sa iisang isla. Dahil hindi na daw siya mahihirapan sa paghahanap kina Annalyn dahil kusa na nga itong napalapit sa kanya. At mas napapadali na daw ang mga plano na gagawin niya dito sa pamilya Tanyag. Dahil hindi nga daw siya titigil hanggat hindi napapabagsak at hindi na uubos ang pamilya Tanyag. Maaabutan pa kaya nilang buhay si Annalyn at Justin? May magagawa kaya si Carlos para makabawi kay Lynette? Ano na kaya ang lagay ni Zoe? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!